San, tumawag sa akin ng parents ni Fiona. They invited us for a dinner tonight. Nahiya nga ako dahil sila pa ang nag-imbita sa atin. Malapit na ang kasal niyo ni Fiona, pero hindi pa namin siya nakikilala up until now. Napalunok si Terence sa sinabi ng kanyang ama na si Noah Hoffman. Minsan lang ito maligaw sa kanyang kumpanya dahil madalas itong nasa ibang bansa kasama ang mami Yaya niya. Yes, his mom's name is Yaya. Iyon talaga ang ipinangalan sa mami niya ng grandparents niya. Kaninang umaga ay maganda ang gising niya palibhasa. Naka-score siya ng malupit kay Yumi kagabi. She will always be his best sex ever. Napakasarap talaga nitong katalik at sa tingin ni Terence ay hindi siya magsasawa sa baby girl niya. Her body is all that he wanted. Lahat ng hinahanap niya sa katawan ng isang babae ay kay Yumi na. He likes her body type pilat. Hindi mataba pero hindi rin ito payat. Nasa tamang pwesto ang bawat laman nito sa katawan, lalong-lalo na sa malulusog nitong mga dibdib. Firm na firm ang dalawang bilog nitong dibdib na napakalambot. Hindi iyon sobrang laki na nakakatakot na sa laki, pero malaki iyon na saktong-sakto lang sa size na gusto niyang panggigilan. Ayaw niya kasi sa mga babaeng flat-chested. Iwan ba niya, pero hindi siya natuturn on sa babaeng walang dibdib. Ayaw rin niya ng gigantic bobs. Ayaw niya ng ganoon. Gusto niya ay boobs na may laman at masarap lamasin. Iyon ang meron si Yumi. Well, aside from her boobs, gustong gusto rin ni Terence ang maamong mukha ng dalaga. Kakaiba ito sa lahat ng babaeng nakilala niya. Maganda ito lalo na kapag nakangiti. Ngunit lumalabas pa rin ang pagiging cute nito tuwing naglalambingan silang dalawa. He likes it. Gustong gusto niya ang pagpapakyut nito sa kanya at ang pagiging sexy nito at the same time. Kumbaga, jackpot siya sa babaeng iyon. Gusto nga niya itong itago na lang sa kondo niya kung maaari. San, are you listening to me or not? Nagbalik ang kanyang huwisyo nang katukin ng daddy niya ang center table sa gitna ng kanyang opisina. Naroon kasi ito para lamang sabihin sa kanya na mayroon silang dinner mamayang gabi sa bahay ni Fiona. Ang babaeng hindi niya naman talaga kilala pero nabuntis niya. Mamamanhikan tayo mamaya. Sabay-sabay na tayong pumunta sa bahay nila. Final na wika ng kanyang daddy bago ito tumayo sa pagkakaupo nito sa sofa. Mayroon kasi siyang mini living room sa loob mismo ng kanyang opisina. Napalunok siya at wala siyang masabi na kahit ano. Natatakot kasi siyang madismaya ang daddy niya sa kanya. Okay dad. Pagsang-ayon niya. Kahit gusto niyang sabihin sa daddy niya na pinapaimbestigahan niya pa ang babaeng iyon. Hindi kasi siya kumbensado kung siya nga ba ang ama ng dinadala nito. Pero may bahagi sa kanyang puso ang gusto rin niyang magkaroon ng anak. Kaya nga hindi pa siya nakakapag-DNA test dahil natatakot rin siyang malaman na hindi niya anak ang dinadala ni Fiona. See you tonight. Bumili ka ng flowers para kay Fiona at kami na bahala ng mami mo sa mga pagkain na dadalhin natin. Isasama ko rin si Happy para maramdaman naman ng family ni Fiona ang suporta namin sa kasal nyo. Si Happy ang bunso nilang kapatid na babae. College student pa lang ito at mas pinili nitong mag-aral rito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Hindi katulad nila ng iba pang mga kapatid niya, halos lahat sila ay sa Amerika nakapagtapos ng pag-aaral. Okay dad,
Tinapik ng daddy niya ang kanyang balikat bago ito lumabas ng kanyang opisina. Napahilamos agad siya sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad dahil sa frustration na kanyang nararamdaman. Mapipikot na ba talaga siya? Pero paano nga kung anak niya talaga ang batang dinadala ni Fiona? Ace, nakasalubong ko si Tito Noah. Anong ganap? Tanong ni Calix, ang pinakatsismoso niyang pinsan. Kakapasok lang nito sa kanyang opisina. Kasusyo niya ito sa mga negosyo, kaya nga parang best friend na rin niya ito. Lahat halos ng kanilang negosyo ay magkasosyo sila. Pasaway man ito, ngunit halimaw ito pagdating sa negosyo. Lahat halos ng negosyong pasukin nilang dalawa ay nagtatagumpay. May business meeting sila kaninang umaga kaya naman narito pa ang ugok niyang pinsan. Mamamanhikan na raw kami mamayang gabi. Napapahilot siya sa kanyang noo dahil parang sumakit bigla ang ulo niya. Bakit hindi mo kasi sabihin sa daddy mo na pinipikot ka lang ng babaeng yon? Seryosong tanong ni Calix sa kanya dahil siguro ramdam nitong wala siyang gana makipagbiroan ngayon. I can't. Wala pa akong pruweba. Ayoko rin maging judgmental kay Fiona. Gusto ko sana munang malaman kung anong rason niya behind everything. Kaso ang bilis ng araw. Muli siyang napahilot sa sentido ng kanyang ulo, lalo lang siyang na-stress. Paano hindi bibilis? Imbis kasi asikasuhin mo yung problema mo sa nabuntis mo, inuna mo pa ang pagbabakasyon sa Boracay? Napabuntong hininga siya. Pinaiimbestigahan ko naman, kaso parang ayoko rin malaman eh. What do you mean? Parang gusto ko rin maging tatay ng batang yon. Nai-excite ako na iwan. Paano nga kung hindi mo naman pala anak yon? Napabuntong hininga siya. Nang tumawag si Fiona sa akin nung nasa Boracay ako at sinabi niya sa akin na dinugo daw siya, para akong mamamatay sa takot. Ayokong mawala yung bata sa tiyan niya. Kahit di pa ako sigurado kung anak ko ba yon o hindi. Ibig sabihin, na-attach ka sa ideya na magiging tatay ka na, di huwag mong pakasalan, panagutan mo na lang yung bata, sustintuhan mo at... I can't do that. Ayokong bigyan ng broken family ang anak ko. Ayoko rin madismaya si daddy sa akin kapag inabandona ko ang mag-ina ko. Alam mo namang pinagdaanan niya ni daddy kaya hindi ko iyan gagawin sa anak ko. Oo nga pala, ang hirap naman ng sitwasyon mo, lalo akong nagiging gwapo. Napailing na lang siya dahil dinaan na lang ni Calix sa biro ang problema niya. Anyway, kamusta gabi mo? Tangna ka, ang siksi nung kasama mo kagabi ah. San mo nakilala yon? Pakilala mo nga ako, baka may kapatid pa yon. Napasimangot siya. Loko ka, akin lang siya. Magkakatalo talaga tayo pag pinurmahan mo baby girl ko. Tumawa si Calix dahil binato niya ito ng isang nilokot na papel. Takot na takot ka naman. Palibhasa, alam mong mas gwapo ako sa iyo eh. Tumawa lang siya at napapailing sa kalokohan ni Calix. Pero walang biro Ace. Jackpot na jackpot ka sa babaeng yun ah. Naunahan mo lang ako eh. Ganun rin sana type ko. Hindi na ito natapos sa pagsasalita dahil muli niya itong binato ng nilukot na papel sa mukha nito. Lumayas ka nga dito. Marami pa akong gagawin. Mabuti naman at tinantanan na siya nito. Inaya siya nito na mag-inom mamayang gabi pagkatapos daw niyang mamanhikan, pero sinabi niyang may lakad siya. Of course, may usapan sila ni Yumi
na magkikita sila mamayang gabi. Bigla niya tuloy na miss ang baby girl niya. Naiinis siya kay Calix ng kaunti dahil napansin rin nito ang kagandahan ni Yumi. Bakit kaya parang gusto niyang ipagdamot ang dalaga kahit kaninong lalaki? Ayaw muna niyang isipin ang dahilan dahil marami na siyang problema sa ngayon. Tinawagan muna niya ang investigador na inupahan niya upang alamin ang katotohanan sa nangyari nung gabing malasing siya sa bar at magising na kasama na niya si Fiona. Wala pa raw itong update sa kanya dahil inaayos pa raw ang CCTV sa bar ni Zachary. Pambihira, night bar pa naman iyon na pagmamay-ari ng pinsan niyang si Zachary. Maya-maya pa ay tinawagan naman niya si Fiona. "Hello honey, mabuti naman at tumawag ka. Your parents invited us for a dinner tonight." Putol niya sa mga sasabihin pa ni Fiona. Kung umasta kasi ang babae, ay para bang matagal na silang magkasintahan. Ni hindi pa nga niya ito sinubukan halikan. Hindi niya ito type. Masyado itong matangkad at payat. Ayaw niya sa ganoong tipo ng babae. Gusto niya yung medyo may laman katulad ni Yumi. Hindi niya rin type ang magandang mukha ni Fiona. Oo nga't maganda ito, ngunit walang dating sa kanya. Minsan lang siya magkagusto sa isang babae. Noong high school siya, ay nagkaroon siya ng crush at ang pinakatindi niyang naging crush ay si Yumi. Naging crush niya agad ito noong unang bisis niya itong makita sa Boracay. Oo. Hito nga naghahanda na kami nila papa at mama. Narito na rin ang kapatid ko, kakauwi lang niya rito sa Pilipinas, galing siya sa Japan. Para lamang sa kasal natin kaya siya umuwi. I'm busy. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na pupunta kami mamaya sa bahay nyo. Huwag mo sana ikikwento sa parents ko kung paano tayo nagkakilala. Mag-imbento ko na lang pag tinanong ka nila. Ayokong mag-alala at mag-isip pa ang parents ko. Okay sige. Mag-iingat ka dyan honey ha. Napabuntong hininga siya bago niya pinutol ang kanilang koneksyon. Paano kaya siya magpapakasal sa babaeng hindi man lang niya nobya? Hindi niya girlfriend ang babaeng papakasalan niya, for God's sake. Pero hanggat maaari, ayaw niya talagang bigyan ng stress at problema ang parents niya, lalo na ang daddy niya. Sensitive pa naman ang daddy niya pagdating sa isyo ng pagkakaroon ng anak. Ayaw nitong maranasan ng apo nito ang naranasan nito noon. Anak sa ibang babae kasi ang daddy niya. Kaya nga hanggang ngayon, kahit hindi man sabihin ng daddy niya, ay alam niyang dinadala pa rin nito ang isyo na iyon. Kaya nga kabilin-bilin na nito sa kanilang magkakapatid na huwag silang tatakbo sa kanilang responsibilidad. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Baby girl's calling. Napawi agad ang kanyang lungkot nang mabasa niya pa lang ang pangalan ng babaeng nagpapasaya sa kanya. "Hello baby girl," sagot niya. "Hello? Renz, narito ako sa tapat ng condo unit mo. May niluto kasi ako para sa'yo. Surprise ako sana for you, kaso wala ka pala." "Oh, nasa work ako baby. But pwede naman akong umuwi agad dyan right now. Mahihintay mo ba ako?" Napatayo agad siya sa kanyang upuan at nagmamadaling sinutdown ng kanyang computer at ipinasok sa drawers ang mga folders na nasa lamisa niya. "Iiwanan ko na lang dito sa tapat ng pinto yung ulam na dala ko. Huwag ka na umuwi." "No, I want to see you so bad. Papunta na ako dyan. Hintayin mo lang ako ha. Paliliparin ko lang yung kutsi ko." Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang opisina. Sunod-sunod niyang pinipindot ang push button ng elevator dahil sa kanyang pagmamadali.
Napapatingin tuloy sa kanya ang iba niyang mga empleyado dahil tila nagmamadali siya.